Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another ka-breezy content. At panoorin natin po itong nagbabiral na kung saan magkano ba dapat ang kita ng guy para i-date ka? Ano ka, gold? Panoorin natin to. Salary range para makipag-date sa inyo? Mga nasa 30k po. Wow! Basic. Bakit yun yung tingin yung range? Ako po personally, hindi po ako talaga tumitingin sa salary range kasi hindi yun yung kasihan ko for me to date a person. Hindi do tumitingin sa salary range pero 30,000. Sira ulo talaga. Pero sa tingin ko, that sets the bar na nagtatrabaho talaga yung guy. Mamaya na tayo mag-react, guys. May principle siya sa buhay. Ay, ikaw naman. Ganun din, because meron kang mga priorities na, for example, marami kang para mga bayaran and stuff sa life. So, I think yung range na 30,000 and above is Okay, ang question namin. Basic, yung guy. practical. Tingin yung salary range. 40k. Ilang years kayo nag-date before getting married? 6 years. Sa kayo nag-aaral nun? Siya FEU, ako UST. Ikaw? Kaya naman pala, rich kid. 40 to 50 Okay. above. Malaking ano yan mga malalaking mayayaman yun mo sa UST nag-aaral. Talagang yan ang talagang minimum rate nila. 40,000. Saan ba magde-date yan? Sa Paris? Magde-date ba yan? Sa France? Sa Singapore? Sa Japan ba? Para ganun ng iyong salary rate para i-date ka? What the hell? Anong klaseng date yun? Sige. And about, prior to getting married, magkano yung kinikita niya? If you don't mind. 17. Anong line of work niya? Engineer. Yan naman pala. Engineer naman pala Kung tutusin, 17k, maliit pa yan para sa engineer Hindi ganyan ang kinikita ng engineer, mga ka-plastic. Kung makikipag-date kayo ng guy na nag-work. Okay, baka baguhan. 10k. 10k. Wow. Per week? 30 to 40k yan. Per week, 10K? Per week. Kamusta ang status? Single. Ano ang Natatawa ako, 10k, tapos single pala yung nagde-demand. Talagang walang magkakagusto talaga sa'yo. Tingnan mo naman yung rate mo, 10,000. Ano ka ba? May presyo ba yung pepe mo? dream date niyo? Sa fancy na restaurant. Beach date. Isang fancy restaurant. Sige, so ang question lang natin, total, single and may manliligaw. Sa tingin nyo, ano yung expected yung salary range ng guy para i-date nyo? For me po kasi syempre, working din ako. So, per day, siguro nasa 500. Minimum ba? Di ba? Mabuti pa tong isa. Nadaig pa kayo ng babaeng yan. 500 pesos lang okay na sa kanya. Hindi naman kailangan na 45,000 monthly para mapaligaya mo lang ang sarili mo, hindi yung lalaki. Na kung tutusin, hindi naman talaga lalaki ang habol mo, kundi yung yaman niya. Hindi yung true love. What the hell? Alam mo, nadaig pa kayo ng babae. 500 pesos lang. Kontento na siya kasi nga may trabaho din siya. Yan ang gusto ko. Kasi, pag pares kayo may trabaho, marirealize ninyo mga ka-plastic, ang hirap ng kita. Kung paano mo pinaghihirapan yung pinagtatrabahuan mong pera. Tapos tong mga nagsasalita na yan, mga 45,000 na keme-keme na yan, hindi nila nare-realize kung gaano kahirap kumita ng pera, na maghapon ka sa trabaho mo, na pinapagalitan ka ng supervisor mong kupal, na kahit konting mali, pinupuna ka, tapos sasahuran ka lang ng maliit, tapos yung nagustuhan mong babae, standard, kailangan 10,000. What the? Samantala ito, 500 lang, gusto na, kontento na. Hindi naman 500 monthly yung sinasabi niya, 500 basic salary po. Na kayang trabahuin ng merchandiser, janitor, construction worker. Di ba? Mga dicer. Di ba?
Kayo po. Nag-aaral na po ako. Nag-aaral pa lang. Hindi naman din kasi ako materialistic. So, syempre may work. Kaya ko Okay. for myself. I like this Kasama one. yung guy, I like this honest one. And genuine, yung intention. And not really Tama. for the money naman. Di ba? Not really for the money. Basta totoo ka. Pag gusto mo ang isang tao, mahal mo, di mo kailangan ng milyones. Siyempre, kailangan mo ring magkumayod para bumuhay ng pamilya. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magtrabaho, magmahal ka na lang. Hindi naman ganun. Pero ito kasi mga to, mga bullshit na babae na to, siguro, mga malalaking Green Meadows yan, mga laking White Plains, yan. Hindi nila kasi nare-realize ang hirap kumita. Pero pag naging empleyado na yung mga yan, marirealize din nila yan. Eh mo yung babae, na-realize din niya, 500 lang okay na sa kanya. Kano sa tingin yung salary range ng isang guy para i-date niya? It depends naman po sa guy. Kung ano lang po yung budget na kaya nyo, okay lang naman po for me. Mas Okay. Siyempre, mag-expect ka na ng malaki ganun. O, magkano? Para sa future. Magkano? Pangkasalan agad, di ba? Di ba? Pero okay rin naman yung sinabi niya, pero opinion niya yan eh. Pero in the person, na pag may nanligaw sa kanya na ordinaryo tao, hindi natin alam kung totoo yun. Paninindigan ba niya yung opinion na sinabi niya? Siyempre sa social media yan eh. Yan talaga. Baga nag-trigger lang to kasi wala kasi yung actual video mga kaplastik eh. Hindi ko nakuha yung video eh. Kaya nakikisabit tayo sa ibang vlogger. Yan, nagre-react siya. Pero yung react niya hindi naman ganong kapaliwanag. Di ba? Kasi karamihan kasi money matters eh. Kapag hindi below 10,000 ka, wala kang kwentang tao. Di ba? Range na rin po. Doon na po tayo sa mas Magkano nga? mas na po. Kesa po dun sa mas lower na 45K. 30K. Single ba kayo? Sabay ba? Okay na sana yung paliwanag pero tingnan mo, bumawi siya sa 45. Naknan to ko naman ako. Ngayon tinanong siya kung single siya o hindi. Ako single. Di ba? Karamihan kasi sa mga taong yan, single eh. Kaya hanggang ngayon, single ka kasi ang taas ng standards mong hayop ka. Siyempre, kailangan, hindi lang naman pwedeng sigay lang, di ba? Dapat magkano yung salary rin yun? Yun lang! Eh di wow, ano kayo mga babae? Gold? Eto yung mga babae na nangangarap ng 50K pero wala namang ambag sa buhay. Tama. Tataas ng standards, mukha namang walang pera. Ang minimum monthly salary ay 13K. Tapos gusto nyo? 30 to 50K ang sahod ng lalaki kapag i-date ka, no? Ano yung pek-pek niya? May ginto? Ay, nako. Kasi bata pa kasi yung mga yan eh. Kung mapapansin niyo yung mga ini-interview ng mga vlogger, mga nagre-range yan sa 20 years old hanggang 23 years old. Baka nga 19 pa lang yan o kaya 16 years old eh. Hindi pa nga nila tinatanong kung ilang taon na yung mga yan eh. Tapos tinatanong na nila agad kung magkano ba ang salary na dapat i-date sila ng guy. Di ba? Hindi nga muna nila tinanong kung ilang taon yung tao. Delikado kayo dyan. Baka mamaya 16 years old yan tinatanong mo. Naku, Yan yung mga nababasa ko sa comment section pero wala naman ako nakikitang mali sa video. Alam mo men, yung mga babae may kanya-kanyang standards yan. At kung hindi mo kayang abutin yung expectations nila, huwag kang maghanap ng katulad nila. Yung mga babaeng matataas yung standards, sila yung magandang inspirasyon para mas lalo tayong lumakas men sa buhay. Isipin mo men, yung sahod mo hindi aabot ng 20K per month tapos makikipag-date ka sa high-end na babae, paano na yung ibang gastusan mo? Paano na yung ibang responsibilities mo? Nga ka na lang. Yan yung pinupunto ng mga babae sa interview na pagkatapos mo makipag-date sa kanila, kayang-kaya mo makipagsabayan sa standards ng buhay. Kung hindi mo kaya yung standards ng babae,
paano mo kakayanin yung standards ng buhay? Kumbaga, yung mga babae, nagkikipag-date yan para matagpuan nila yung Mr. Right nila. At tinitingnan din nila kung ikaw ba ay magiging good provider balang araw kapag mag-asawa na kayo. Oh, may punto naman sila eh. Di ba? Kailangan, mayroon kang talagang financial assistance na kapag kayo na ay magkakapamilya na. Di ba? Pero wag naman ganyan na 45,000. Hindi naman tayo, media. Hindi, magsiman ka na lang o kaya magpulis. Engineer, doktor, teacher. Teacher nga, hindi nga abot ng ganyang sahod eh. Kasi mga tinatanong nila kasi mga hindi pa wala pang mga boyfriend yan eh. Diba? Siguro kung tita mo, negosyante, pwede pa. Talagang papatulang ka ng babae. Mo, tita mo, negosyante, ikaw hindi naman negosyante, hindi naman ikaw yung may-ari ng kumpanya. Pamilya mo lang ang may kumpanya pero ikaw lang ang wala. Hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana tigilan nyo na yung pag-i-interview nyo sa mga ganyang klaseng tao kasi mamahalin ng kanilang keps. And this is me again, Big Su, laging magsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.